Mungkahi ni Senador Erwin Tulfo na tanggalin na ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at palitan ng kapital na pangnegosyo. At kaugnay po niyan ay makakausap natin mismo ang Senador. Magandang umaga po sa inyo, Senator Tulfo. Ms. Connie, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng mga nanonood sa inyong programa sa mga oras na ito. Apo, welcome po sa Balitang Hali. Ito po ang unang tanong namin. Ano ho ang naging basihan ninyo sa inyo pong mungkahi na tanggalin na itong 4Ps at palitan na lamang ng pagbibigay ng beneficiaries ng capital o puhunan sa kanilang negosyo? Kasi ma'am, ang nakalagay sa batas ng 4Ps, dapat 7 years lang mamalagi ang isang beneficiaryo dyan. Apo. Unfortunately, meron pong iba dyan na 10, 11, 12 years na kasi nung mag-register siya, grade 1 yung anak niya, kung papatapusin mo hanggang grade 12, ilang taon na po yun, sobra-sobra na. Ang problema rin po, isa dyan, medyo naaabuso. Tapos yung isa pa ho dyan, hindi na po natin sila tinuturuan na tumayo sa sarili nilang mga paa because aantayin na lang nila yung monthly na ayuda mula sa pamahalaan. Whereas pagbibigyan mo ng ikang puhunan, then they have to invest that and they know that it is for their future. Medyo mahirap po kasi, Miss Connie, na laruin mo yung para sa kinabukasan ng anak mo, isusugal mo. Ayun. Anong mangyayari sa iyo. Pero bago mo bigyan sila ng tools, bago mo sila bigyan ng pondo, kailangan mag-aral muna sila. At yung gusto nila. Karamihan naman, Miss Connie, based on our experience sa opisina ko, sa aming action center, hihingi na pang sari-sari store, or pang fishbowl, pang ice cream, pagtitinda ng mga simple online selling. Pwede namang ibigay dahil hilig niya na talaga yon. Kailangan lang ng konting suportan paano i-manage yung kanyang business para tumagal, humaba at lumaki pa, Miss Connie. Opo. Sige, gabayan po kami. Paano ba yung magiging sistema dito? Unang-una siguro sa monitoring. At pangalawa po, magkano ang ibibigay? Meron bang limit niyan? Isang bagsakan ba? Kasi hindi na magiging monthly kanyo. Tama po yan. Right now, base po sa meeting namin ni Secretary Rex Gatchalian last week, actually, nagpapasalamat nga ako kay Secretary Rex kasi nung tayo nakaupo dyan noong 2022 after pandemic, nasa 4.4 million ang nasa 4Ps at may backlog na 800,000. Ang gusto ng Pangulo na reviewin at base na rin sa kahilingan ng ilang mga kababayan natin na mga kaanak ni chairman, mga kaanak ng mga government officials ang pasok dyan na hindi naman mahirap. So, ni-review natin, pero umiyak yung mga 4Ps members at umiyak yung urban poor. Sabi nila, baka pwedeng after pandemic na lang. So, pinagbigyan natin. So, ito na nga, nag-take over na si Secretary Rex at napag-graduate niya ang 1.4 million. Entonces, natitira na lang ngayon 3 million doon sa listahan. Ngayon, by 2026, kailangan graduate na rin yung 2 million kasi sobra na sila sa 7 years. Ang problema ngayon yung aftercare, di ba? Anong ibibigay natin pag-graduate nila? Yun ang problem. Tapos, anong gagawin dito sa 1 million? Tapos may mga naka-standby ngayon ng 800 to 900,000 pag gusto pumasok sa 4Ps. Dito na papasok yung ating mungkahi na, sige, ganito na lang. Bakit hindi natin umpisahan by next year? Bigyan na lang natin yung kanilang tatanggapin sa loob ng isang taon. 5,000, kung 5,000 a month sila, ibigay mo na lump sum for 1 year, bali 60,000, di ba? So magtayo ka ng negosyo mo dyan, or hindi, dalawang anak ko, tatlong anak ko, sige, bigyan natin. Gawin natin 7,000 na ang matatanggap mo, 7,500, which will be around 72 something thousand times 1 million. Abutin na 72 billion. O isang bagsakan yun. Pero sabi nung iba naman po, hindi ho kaya lalong mas maabuso, no? Ano ho ang magiging safeguards para hindi ito maabuso? Halimbawa, meron ba kayong katuwang na magbibigay po ng monitoring syempre doon sa mga magla-livelihood training po, no? Baka naman kasi malugi naman sila sa umpisa pa lang. Ang DSWD, meron sila mga monitoring tulad na sa Sustainable Livelihood Program, meron silang monitoring. Ganon din yung sa SLP, sa 4Ps, may mga monitoring sila. Pwede rin natin patulungin ang TESDA or other agencies para mag-monitor.
besides, Miss Connie, pag ikaw ay padre de pamilya o nanay ka ng mga bata, solo parent ka, you will make sure na yung binigay sa yung puhunan, susubukan mo talagang ipangpuhunan yun. You will not gamble that. Ay, Kasi oo. it's the future, your future. And then, a statement na sasabihin ng DSWD ng gobyerno, Miss Connie ha, pampuhunan ito yung kapalit ng monthly. Imbis na monthly namin, one lump sum namin sa iyo, 72,000 o 60,000 Aha. para magtayo ka ng negosyo mo. Okay? So, hindi labas na kami dyan pag hindi mo napalago ito. Kaya kailangan i-monitor din pa rin siya, Miss Connie. Okay, so ibig sabihin, once nabigay na po ito, hindi na nyo bibigyan kahit manghingi pa at magmakaawa, wala na sila dun sa listahan Binigyan mo for na ng next year. opportunity, Miss Connie, kasi Opo. dyan natin, kaya maraming naghihinanakit din na mga mahihirap na Pilipino na nagtatrabaho pero mga gwardiya, janitor, Oho, tricycle driver, hindi sila pasok sa 4Ps dahil may trabaho sila. What does it tell you? Unfair naman din sa kanila, Yes. di ba? Ito, sasabihin ng mga ito, huwag na lang kami magtrabaho para pasok kami sa 4Ps. Kami nagbabanat ng buto, wala kaming ganun. Oo So nga po. yun ang hindi na kasalanan ng gobyerno. Binigyan ka ng chance, di ba? Walang iniwan yan, Miss Connie, sa isang kapatid, sa isang pamilya. Hindi naman lahat ng anak successful, di ba? Meron yung medyo mahina, yung hindi nakapag-aral. Yun ang tutulungan ng lahat ng mga kapatid, di ba? Okay. Siyempre, mananawa rin tayo mga matatandang kapatid. Kung bunso nating kapatid dyan, buwan-buwan nanghihingi. Medyo mahihiya ka na rin. So, ang gagawin natin na medyo nakakaangat ng konti, pag-ipunan natin, bigyan natin siya ng pampuhunan para sa pamilya. O ito, Totoy, o Neneng, o Inday, magnegosyo ka yan, ito contribution namin. Siyempre, gagawin mo lahat para Okay. may tawid mo yung pamilya mo. Alright. Sir, ito naman, samantalahin na rin po namin yung pagkakataon, Senator. Isa ho kayo sa mga gustong matuloy ang impeachment trial. Hindi po ba ito pagsuway sa tingin ninyo sa desisyon naman ng Korte Suprema? Actually, patapos ko nang basahin yung 93 pages na file na binigay sa akin. Ito yung dahilan kung bakit inabot na naghingi yung Senado na hanggang August 6, Wednesday. Patapos na ako dito. Nakikita ko, mukhang may punto naman yung karamihan at majority ng sa Senado na sinasabi nilang unconstitutional, sabi ng Kongreso. So, mukhang sa tingin ko nga, mukhang magkakaproblema. Magiging president pag sinuway naman natin ang konstitusyon. Para Miss Connie, nanumpa ako last week ng bagong upong senador na I will obey and defend the Constitution. Sabi ng Korte Suprema, unconstitutional. Ibig sabihin, sinusuway mo yung Constitution because labag sa Constitution and then isa ako doon sa lalabag. Pero ang pakiusap ko lang sana, kung maaari, kung magpa-file man ang Congress ng motion for recon, dapat reviewin ng Supreme Court, tapos iba yung kanilang desisyon. Sana hindi pa with finality yung kanilang desisyon kasi wala pa naman sinasubmit na motion for reconsideration ang Kongreso, Ms. Connie. Alright. Marami pong salamat sa inyong binigay sa aming oras dito po sa Balitang Hali, Senator. Maraming salamat, Ms. Connie. Magandang tanghali po. Yan po naman si Senate Committee on Social Justice, Welfare and Development Chairman, Senator Erwin Tulfo.